Gusto ko makapag-benta ng katulad nyo. Baka. Papaibisi ko yung mga kabataan namin. Once again, milyon-milyon mga palakpak para kay Coach MJ Halili. Alright! Good morning, EGG! Alright, so palapakan natin yung nag-tee-up sa akin. Okay, pogi ba yung ating host? Sino mga first-timer dito? Taas ng kamay. Mga first-timer. Yan, mga first-timer. Ganyan din ako ng first-timer ako. Ganyan din ang suot ko. Okay, nakaupo talaga ako dyan. So anyway, una-una, siyempre, palapakan natin yung ating company, yung EGG. Malupit pa rin, maganda yung sistema natin, no? So thank you din sa mga mayari ng company natin, si Doc Ed Cabantoc, Doc Connie, siyempre sa mga Vice President and training team ng EGG. Okay, so siyempre bago ang lahat, sino mga hindi nakakilala sa akin? Taas ng kamay. Wala bang TV sa bahay nyo? Okay, kaya pala. Huwag kayo mag-alala kasi hindi ko rin kilala. So anyway, thank you din sa mentor ko, yung nagdala dito sa akin, mentor si Mark Joseph Guale. Andito yung upline ko. Sana ba yan? Upline Madeline Barongan. Thank you din. So, upline Julius Sisito. Okay, so anyway pala, sa mga first time hindi ako kilala, huwag kayo mag-alala kasi hindi ko rin kilala. Name ko pala, isa po ako Muslim from Hulusolo. Laking probinsya po. Ang tunay ko pangalan po, Julmain Julasani. Pero nickname ko MJ. Para na kayo mahirapan. Okay, so dapat po akong artista, yung background ko, parang tahimik sila. Hindi lang po ako sumikat kasi bakit? Nagsarado po yung EBS. Kaya napunta ako dito sa EGG. Joke lang po yan. Dati po ako security guard, dating construction worker. Ayan po yung mukha ko dati. Ako ba yan? Para kasi hindi makita, no? So, ako po ay walang pinag-aralan, ha? Take note po, wala akong pinag-aralan. Dicker lang po yung natapos ko. Hindi mo kayo naniwala? May tao ba dito? Hello? Parang natatahimik kayong lahat, ha? Palapang muna. Kasi parang kinakabahan ako sa inyo, eh. Okay, so, yun po, wala pa akong pinag-aralan. Dicker lang po yung natapos ko, ay laking probinsya po. Pumunta ng Manila. Wala po alam sa ganitong negosyo opportunity. So, yun po yung background ko before. Kung nakikita nyo po yan, dati po ako security guard. Sino yung mga nakapag-security guard dito or construction worker? So, kagaya nyo din po ako. Naintindihan ko kasi ganun po ako before. So, right now, yung nakita ko po ito, actually po, wala din ako alam. Kasi bakit? Ako po, may pangarap din, pero yung nakita ko itong opportunity na to, katulad sinabi ko pala sa inyo, wala akong pinag-aralan. Sabi ko, baka hindi yan para sa akin, baka hindi ko linya yan. Kasi wala po ako alam sa ganito eh. Tama? So, nakikita nyo naman po yan, sobrang itim ko dito. Nakikita nyo ba yan? Kung hindi ako nakadamit ng puti dyan, baka sabi nyo, bakal yung nakatayo dyan. Ako lang po yan. Sa sobrang itim ko po, halasay sa bahay namin, hindi po ako nakikita. Ganun po kaitim. So, wala akong pinagalan kasi dikir lang natapos ko. Sa sobrang bright ko po, yun po, wala akong ribbon. Naniwala ba kayo doon? Totoo po yun. Walang pinag-aralan. Promise po, wala akong pinag-aralan. Wala ko lang, ang tao nag-recruit dito sa akin, nakilala ko lang sa Facebook pinsan ko. Taga sa amin. Sabi ko, sige, kasi dati proud na ako sa trabaho ko. Kasi security guard kasi, kumikita ako ng 30,000. Pero, ba't kayo nagtaka? Ba't nakapasok yung security guard? Walang pinag-aralan. Alam niyo po yung recto? Nagpagawa po ako ng ano doon. Tawag dito, yung, paano mo yung mga pinapa-requirements, pero kumuha ko ulit ng live birth ko kasi sabi ko, yung nakita ko to, kailangan talaga, hindi na piki, yung dalhin ko dito yung mga ID, di ba? So, yun po, right now, ito, ipakita ko sa iyo. Saan may tinututok? Ayun, wala kasi ganito sa probinsya namin. O, saan ba ito? Ayun! So, yan na po ako nag-start. Yan po yung mukha ko dati. Ayan, nakita nyo, sobrang haba ng buhok ko dyan. Sabi ng applying ko, mas maganda, magpagupit ka dyan. So, alam mo po yung unang, ito po yung unang dating ko dito. Napapansin nyo ba yan? Kasi sabi ng pinsan ko, pupunta daw ako dito. Tanggalin ko yung salamin ko, baka makakita nyo yung kapugian natin. Okay. So, yun po. Sabi ng pinsan ko, pupunta daw ako dito kasi yung dati nag-hub kasi. So, hindi ko man alam kasi akala ko ano lang, parang magbenta lang kami ng mga, parang alam niyo yung pharmacy, parang alam ko mga tawag dito, parang ganun lang yung work namin before. Hindi ko pa alam, networker pala. Magre-recruit. Parang parang tawag dito, parang binudol lang ako ng pinsan ko, parang kinidnap lang po ako. Alam niyo po, pagdating ko sa hub namin, nakita ko yung computer.
Sabi ko, yari, call center pa to. Hindi man ako marunong mag-English kasi wala akong pinag-aralan. Kasi sabi ko sa pinsan ko, sige, 3 days lang po ako sa hub. After ng 3 days, uwi lang ako pag hindi ko maintindihan. Kasi hindi ko po linya, hindi ako marunong sa mga ganyan eh. Di ba? Pero yung pinaliwanag sa akin, ang good news dyan, kasi pagdating ko pa lang, unang dating ko sa hub namin, pinapresent ako lahat ng yung presentation, yung bilog-bilog. Sabi ko, ito. Nalala niyo ba yun? Pinapresent ako ng applying ko. Alam niyo po yung nag-present po ako, nanginginig po yung kamay ko. Kahit anong sulat ko, basta nagsulat ako, walang problema yon. Ang importante kapag sulat ako, kasi hindi ako marunong. Totoo yun. So yung inaral ko pa lang, nakita ko yung kitaan. Sobrang ganda. Kasi sabi ng applying ko, ito lang gawin, maghanap pala ng mga kaibigan mo, kakilala mo. So tuwang-tuwa kasi madami kong kakilala. Good news, walang sumali. Yun po, totoo yun. So yun po, ako yung tao, kahit walang pinag-aralan, yung pinano ko talaga, yung hinato ko talaga yung negosyo. So right now, nakapag-build po ako. Kasi ako yung marketer, 5 days pa lang na-encode na po ako. Nakapag-direct po ako agad ng 7 sa loob ng 5 days. Sabi ko, 3 days lang po, uwi na lang ako. Pero yung naintindihan ko, sabi ko, madami na ako kakilala sa mga OFW kasi that time, mahilig ako sa mga JC, yun. So yun, mayroon na rin naniwala sa akin. So nakapag-create po ako ng grupo, yung nag-start po ako, wala akong alam. Ito yung unang nag-hub po ako. Ang malupit po yan, nag-hub ako, 4 lang marketer ko. Hindi ko alam yung strong side, pairing side. Ang matindi yan, malupit yung mga marketer ko magpapin, sabi ko, walang pumapasok sa akin. Yung palang strong. Sabi ko, ano ba yung strong sinasabi na yan? Ba't walang pumapasok sa akin? Yun palang dapat na pairingan sa kabila kasi alam mo naman sa akin eh. So alam mo po, yung katulad sinabi ko kanina, yung computer na hindi ako marunong magbukas, ang malupit pa yan, yung una kong gumawak dyan, ang nagbubukas dyan, cruise line ko. Pag pinatay ko, pindutin ko agad yung saksakan, okay na yon. Kinabukasan, sabi ko, paano ba ito ibuksan? O, di ba? Ganun po ako katalino. So, alam mo po, saan ba yung ano ko kanina? Ayun po, after ng 3 months, na-hit ko po yung first rank ng company natin. Palapakan yan. Naging part po ako ng Silver Executive Prime. So anyway, ngayong November, awardan po tayo ng Millionaire Circle. And siyempre, malapit na tayo mag-gold. Sobrang nakaka-excited kasi ako naman, katulad ng sinabi ko sa inyo, yung nag-aaral ako, never ko ito maranasan. Sa sobrang talino ko sa inyo, kaya sabi ko sa inyo, ribbon, wala akong award. Pero right now, naranasan ko po dito na awardan sa sobrang madaming tao. Okay? So next natin. Yan, tinuloy-tuloy ko po. Hanggang nakapag-create po ako ng grupo. Hanggang umawak po ako ng 45 marketer. Yan na po yung grupo ko. And right now, yung iba dyan, nakapag-travel na, nakapag-for good na, pero okay lang yan. Okay. So, next natin. Ayun. So, ang kagandahan kasi dito, at hindi lang akong kumikita. Madami akong mga OFW na tulungan dito, na kumita. Hindi lang, ang kagandahan kasi dito, kasi sabi niya, yung naintindihan ko talaga, sabi ko, masarap pala dito sa AJJ, kasi imagine mo, at hindi lang kang kumikita, madami kang mga OFW na tulungan. At the same time, madami kang mga kabataan na natutulungan dito, at hindi lang ikaw. Okay, so next natin. Ayan, ito po yung mga latest, ito po yung mga OFW na pawin natin. Okay, so next natin, ito yung mga bago lang po yan. Yun, next natin. May mga kumita dyan, 200,000, abang ginagawa part-time, binaral yung negosyo. Tinuro, kung ibig sabihin, kung anong tinuro ng applying ko, tinuro ko din sa kanila. At ito yung good news. Okay? So yung first time, sino nakapasok ng Winsya? Mayroon naman nakapasok ng Winsya. Ito, dami na pala dito. Siya pa siya nakapasok ng Winsya. Alam ko yan eh. Okay, so nakapasok ko ng Winsya po. Ito yung matindi kasi bakit? Alam mo po yan, hindi ko mga alam kasi mga pangmayaman po yan. Ang relo po yan, po, sa ano yan, alam yung locker na yan? Sinususot ko na ligo, tapos naganap ako ng tilo. Sabi ko, ano magtibuksan, wala man to susi. Yun pala dito sa relo, ganyan mo lang. Ganun katindi, di ba? Okay, so yan po. Ito pa, mas may mga kwento dyan, nakakatawa kasi bakit? Alam yung first time makapasok sa magandang hotel, yung maliligo ka tapos mayroong mainit na tubig, mayroong malamig, hindi ko alam. Alam mo, pagbuksan ko yung tubig, sobrang lamig. Ay, sobrang init pala. Nakatakbo ko sa labas kasi bakit? Muntik na maluto yung ano. Basta yun na yun. Sa sobrang lamig, sobrang init. Nakakatawa, di ba? Kasi hindi ko alam pa buksan. Nagligo lang ako. Basta important yun na yun. Kasi sa Winsya kasi, pag naligo ka, mayroon doon pang lalaki, may pang babae. Di ba open to all yun? Pag babae, pag lalaki, ganun yun. So, ikaw na balak kung ano bang gusto mo. Siyempre, nakaubad ako doon ng damit. Damit para kayo naman. Okay. So, next natin. Yun. Ayan, nakapag-travel din tayo local. Nakapunta tayo ng Baguio. Sino pa meron sa Baguio? Actually, 2 times na ako nakapunta ng Baguio po. Ito maganda rin yung kwento kasi dati, imagine nyo po, yung security guard po ako, nag-empleyado ako 7 years.
Ang Baguio po, pangarap ko lang po yan. Nakikita ko lang sa mga Facebook, sa mga YouTube right now, napuntahan ko po siya. At ang magandang kwento sa Baguio, ito naman, kung kanina mainit, ito naman malamig. Alam niyo, pagdating ko sa Baguio, unang dating ko pa lang sa Baguio, nagsalita ko, lumalabas yung ano ko. Lumalabas yung usok. Sabi, hindi ko naman ako narigarilyo. Sobrang lamig kasi. Nakakatawa, di ba? Okay, so ito po yung magandang kwento dyan. Kinabukasan, maliligo na. Ayan, ayan na. Okay, so maliligo na daw eh. Alam mo po, pag awa ko ng tubig, sobrang lamig, naligo lang ako, 2 tabo lang. Okay na yun sa akin. Hindi ko naman sinabi sa mga kasama ko kasi nakakahiya yun eh. Binasa ko lang yung buko, okay na yun kasi hindi ko kayong lamig. O, di ba? Nakakatawa, di ba? Okay, at least masaya tayo. O, so next natin. Ayan, Tagaytay. Sino nakapunta ng mga Tagaytay? 2 times na po ako nakapunta ng Tagaytay. Okay? And siyempre, na-awardan po ako sa yung dating team ko sa Ultima, sino doon? Na-awardan po ako sa Okada, 300 achievers. Pinapalapakan po yan. Ayan, nakasama din ako dyan, Mr. Pogi. Parang wala tayo doon, Okay, so 200 achievers po sa Okada. Dati, yung Okada, nakapapasok lang ako doon. Parang mamasyal lang. Kumbaga, hindi ako nakapasok sa mga ganyang event. Pero right now po, ito yung magandang kwento dyan. Nakakuto po ako dyan, siyempre naka-necktie. Ang malupit, hindi ako marunong para maglagay ng necktie. 1 hour bago ko naglagay sa ano ko. O, di ba? Kasi ano naman ako dati, contraction lang po ito. Hindi ba ako marunong mag-necktie na yan? Di ba? Nakakatawa? Okay? So, next natin. Siyempre, ito yung sinasabi ko kanina. Yung kanina pala, anong tawag ko dito? Yung computer, hindi ako marunong. Pero hanggang yung natuto po ako right now, nakabili po ako ng sarili kong gadget. Ito, di ba? Nakabili po ako ng laptop. Cash po yan. At ito yung matindi, first travel ko po sa Boracay. Okay? So, first travel ko sa Boracay ng November 14, 2023 po. Okay, so ito yung maganda. Kasi pumunta po ako ng Manila, ako po ay nagbarko. Hindi pa ako nakasakay ng airplane. At ito yung matindi kasi first time ko nakasakay ng airplane. Alam mo yung kwento dyan? Iwan ko ba kung matatawa kayo? Yung una kong sakay sa airplane, sobrang saya-saya ko. Okay, yung pagupo ko, hindi man ako sinabi ng mga kasama ko, pag lumipad ng airplane, dapat kalma ka lang. Alam mo, paglipad ng airplane, bigla nawala yung kaluluwa ko. Sabi ko sa kaluluwa ko, balik ka dito. Di ba? Kasi bakit? Nagulat po ako eh. Hindi ko alam. Bigla palang umakat yung airplane. Nakakatuwa, no? Ako din natatawa ako eh. Imagine mo naman, wala ganyan sa probinsya namin. Uy, mga Bisaya ba? Hindi ba ako Bisaya? Muslim po ako. Okay? So, matindi yan. Paglipad ng airplane, mataas na. Abang lumilipad, sabi ko, grabe to tao. Ang airplane pala. Kasi bakal to. Pag nahulog to, patay kami dito lahat. Yan ang naisip ko, baka mahulog to. Sabi ko, okay lang mahulog to, basta sa dagat. Marunong ako lumangoy, pero ang problema, baka may pating. Makain ako doon. Nakakatawa, no? Okay, yan po yung first time ko nakasakay ng airplane. So, next natin. Ayan. Yan na po yung mga picture natin sa Boracay. Alam mo ba yung kwento sa Boracay? Gusto bang good news? Yan pa ang kwento ko sa Boracay. So, sobrang excited mag-picture. Tignan mo pa yung nadala. Pang babae pa man. O, di ba? Matindi, no? So, ang matindi po yan, kasi pag doon kasi sa Boracay, pag naligo ka ng kasi bali 4 days po ako dyan, sa Boracay, so pag maligo ka ng alas 6 or alas 7, madami ka na makikita doon. Iba't iba na yung makikita mo doon. Ano ba yun? Parang mga sausawan naglalakad, may mga malaki, basta yun na yun. Alam mo yung tipong gusto ko sumali sa volleyball, pero pag sumali ko sa volleyball, hindi ko alam kung saan yung bola makukuha ko doon, ang dami. O, di ba? Nakakatawa sa Boracay. Kasi iba yung makikita mo doon, yung tipong nakatupis lahat, basta yun na yun. O, di ba? Okay, so next natin. Parang iba na kayo dyan Okay, so next natin. Yan po, yan mga kasama ko dati yung mga team ko, yan. Next natin, parang niluto kami dito, ginawa kaming Paris. Okay, so next natin. At siyempre, naranasan natin nag-yachty party. Imagine mo, akala ko that time, mga artista lang ang pwede dyan. Nagkataon lang, maganda yung camera natin, kaya nagmukha tayong artista. Kahit paano lang. O, di ba? So, yan po yung first time nag-yachty kami. Kasama ko rin yung mga upline ko, kasama ko yung mentor ko dyan. Nakita ko yung mentor ko, palapakan natin. Mentor si Mar Joseph Gole. Yan po yung nag-guide sa akin dito. Mula hanggang ngayon, nag-start po ako. Hanggang ngayon, kasama ko po yan sa hub. Okay. So, next natin. Ayan po, pangalawang, hindi lang isang beses po ako nag-yachty dito, kung hindi, 2 beses po. Good news kasi nakasama ko yung mga marketer ko dyan. Ayan, unti po, okay na pala yung mga picture ko dyan. Okay? Dati, yung picture ko dati, yung, alam mo yung cellphone na O+, hindi pa ako makita doon, sobrang itim ko. Okay. So, ayan po. Ayan, sino nakapasok ng Ground Plaza?
Diyan po, nakapasok po ako dyan. Nawalan po ako, naging top 5 po ako dyan. Malupit pa dyan, kasi bakit? First time ko sumuot ng barong Tagalog. Alam mo, nagsuot ako ng barong Tagalog. Nag-comment yung mga pinsan ko. Pinsan, ililibing ka ba dyan? Sabi ko, bakit? Ba't ganyan yung suot mo? Putik na yan. Hayop ng mga tao na to. Joke lang. Imagine mo, first time ko nakasuot ng barong Tagalog. Sinabihan ko na kung ililibing ka ba o hindi. Nakakatawa. Okay, so next natin. Okay, sana tayo. Ayun, yan po, nagpresenta ng dream. Hindi po ako nag-model dyan, ha? Baka sabihin nyo, artista. Ako yan, ha? Okay? So, next natin, ano po yan, mga dream board, yung mga may pangarap, yung mga nilalagay sa dream board, yung pangarap, sinusulat mo kasi, sabi nila, may power ang words, di ba? So, nagkakatuto talaga yan. Okay, so next natin. Yun! Ito yung matindi. 4 na country pinuntahan natin. So, next natin. So, ito po, kasama ko din yung mga applying ko dyan. Okay, so yan po yung una, sobrang excited na namin. Nagkuha kami ng mga ticket, kinuha ka ng, wait lang, next natin. Ayan, ready na po yan. Yun! Yan, first time nakapunta ng Vietnam sa wakas. Sabi ko sa inyo, at hindi lang local lang napuntahan ko, kung hindi international. Ang matindi po yan, kasi bakit? O, di ba? Imagine mo, pagkain pa lang sa Vietnam, nabayad namin 11 million. Oh, pagkain pa lang sa Vietnam. Kasi bakit? Doon ako nakakita ng mga pera, 500,000, 200,000, yung tubig doon, 10,000, cup noodles, 20,000. Sabi ko matindi kasi, alam mo yung pagdating namin sa hotel, wala kami pagkain kasi anong oras pa yung pagkain doon. So, kumuha ka ng mga noodles, hindi ko tinignan yung price. Yung nakita ko yung price namin, ang nakuha ko doon lahat, bago kami yung tawag dito, yung pag-uwi namin, pagpunta na kami ng Thailand, ang utang ko doon, 80,000. Sabi ko, ba't ganito? Matindi parang laki ng mga pera dito, no? Nakakatuwa kasi imagine mo, diyan sa Vietnam pala, ito kasi natatakot ako dito, sabi ko baka may buhaya yan. Alam mo po, diyan kwento ko diyan sa mga sa ibang bansa, yung daycare po walang pinag-aralan. Bakit pagdating ko doon, marunong ako mag-English? Samantala man dito hindi. Oh, di ba? Ibig sabihin, marunong ako mag-English pag doon lang sa ibang bansa, pag dito hindi. Ganun katindi. Okay? So next natin. Okay, ito naman, sa Thailand. Okay? So, gusto makapunta ng Thailand, taas ng kamay. Gusto sampulan ko kayo. Hol ni kap-kap noy, pinili kap-kap, hol na tayo ng pulak noy. Diba? Pag hindi nyo lang tayo, bahala kayo sa buhay nyo eh. Thailand po yan. Sawadik ka, sawadik ka. Di ba? Thailand po yan. Nagkakatawa sa Thailand kasi bakit? Sabi nga niya, Tony, magturo, sana ko nagkakapi-kapi ako naman sa Thailand, nag-Starbucks. Di ba? Nakakatawa, no? Di kayo walang pinag-aralan pero pumupunta ng Thailand. Nagsimula sa walang alam. Di ba? Mas lamang ka sa akin kung nakapag-aral ka kasi ako hindi. Okay? So, next natin. Yan, next natin. Siyempre, pumunta din tayo ng Malaysia, Kuala Lumpur. Pinapalapakan po yan. Isang kwento po dyan yung Malaysia, yung pumunta kami sa Skyward. Sobrang taas. Yung mga kasama ko dyan, mayroong mga umiiyak. Pero okay lang kasi kumbaga experience natin. Okay, so maganda po yan sa Malaysia kasi madami mga Muslim na kagaya ko. Ang pinakamaganda pa siya lang dito sa Malaysia, ito yung, ano bang tawag dito? Parang Tower Crinata yan eh. Pumunta lang ako, hindi ko palang alam. Basta yun na yun. Ang important, nakapunta ka doon. Di ba? Yun na yun. Di ba? Okay? So, yan, kasama ko yung mga team, kasama ko yung upline ko. Nakakatuwa dito kasi yung iba kasi, kaya ayaw mag-join kasi ayaw ko kasi nauna na kasi kayo eh. Ako nga nag-start ako dito, mas nauna yung applying ko pero nakakatuwa kasi bakit? Nag-travel ang applying ko 4 na country kasama po ako. Di ba nakakatuwa? Okay? So next natin. Siyempre ito na po yung mga picture natin dyan. Okay, so next natin. At ito yung nakaka-excited. Sinong kakasama dito sa China? Alam ko may mga kabasa ko dito sa China eh. Di ba? Ito yung nakaka-excited kasi bakit? Magburakay na naman ako November 7. 2 times ko na yan. After November 7, pagdating ng November 16, nasa China tayo. Grabe, no? Excited, no? Thank you pala kay Yap Mylene. Nakita ko si Yap Mylene kanina, no? Okay, so kasama ko din yan si Yap Mylene sa sa China. Iwan ko, baka hindi na kaya English yung salita dito. Kasi China yan, eh. Hindi ko alam kung yung salita dyan. Okay? Kasi doon kasi sa ibang bansa, dito na ako. Mayroon pa, ito, last bago lang to sa Banawi, Sagada. Okay, ito po. Alam ko ito yung mga award ko sa M1. Alam ko mayroon pa dito yung Singapore. Nakapunta kasi ako ng Singapore. Alam mo po doon sa Singapore, sobrang ganda po ng tanawin doon sa Singapore. Ang ganda ng lugar. Doon ako, kumbaga pag nag-order ka, no, pag English ka, this one, no? Di ba? Kumbaga isa pa lang yun. Di ba? Kumbaga nag-order ka, tag-English ka doon, kasi bakit ba walang Tagalog doon, no? Okay. So,
Okay, next natin. Okay. So, ito po yung top 1 po tayo sa company, sa STE natin, sa grupo. Isa po ako naging top 1 po yan. Pinapalakpakan po yan. Okay, so next natin. Ito pa. Siyempre, since kumikita ka, regalo mo yung sarili mo. Di ba? Kaya dati, yung pag bumibili ako ng mga damit, siguro pag mga sapatos, bumibili ako ng 1,000, sobrang mahal na sa akin. Pero dito ko naranasan po. Actually po, binili ko po yan, 2 beses po ako bumili ng lakos na sapatos. Kasi bakit? Tinanda ko po yung sa China. Di ba? Sobrang nakakatawa kasi bakit? Dati mga pangarap ko lang po yung mga ganyan. Okay, so mayroon po yan. Ayan, so mga gays po. Yan, yung mga, yan, pumasok din tayo sa gate 3. So, nakaka-excited kasi ngayong buwan, ramdam na natin, pasok na naman tayo sa gate 3 ng safety mirror. Pinapalapakan po yan. Ay, ito pala yung sinasabi ko sa Singapore. Ayan, ano bang ginawa ko dito? Tignan nyo nga, ano bang ginawa ko dyan? Hindi ako umuwi dyan, ha? Sa tubigan yung lumalabas yung tubig, di ba? So yan po sa Singapore. Yung nag-start po ako dito, actually po, nag-start ako dito sa EJG. Pangarap ko po yung 7 ako nang-apply. Ano yung mga pangarap yung travel? Nilagay ko po sa dream board ko yung Singapore. Pangarap ko po yan, yung parang barko. Sabi ko sa inyo, nagkakatuto po yan. Nangyari? Yes, nangyari po yan. So yan po, mayroon po kadugtong po yan. Next natin. Kasi ito po yung magandang ano dyan sa Singapore. Ayun! Alam niyo po yan sa Singapore, ba't kinubad yung sapatos ko dyan? Umiga po ako dyan. Tapos sabay uyak. Sabi ko, buti na lang hindi ako nag-quit sa EJG. Buti na lang po nagtuloy-tuloy ako. Buti na lang po, kahit madami sa akin, nag-discourage, nagila sa pangarap ko, buti na lang po hindi ako nag-quit. So ito po, kumbaga, lahat ng pagod ko, sacrifice ko, puyat ko, gutom ko, yan po yung kapalit niya. Okay? So next natin. Yan, Universal ng Singapore, yung tipong paglabas namin sa ilalim ng elevator, paglabas namin, Universal ng Singapore. Pala kami lumabas sa alien. Okay? So doon po nagtatapos yung kwento ko. Sa lahat ng nandito, sana kahit pa paano na-inspire kayo sa akin kasi ako walang pinag-aaralan. Ibig sabihin, kung nakaya ko, walang imposible hindi nyo makakaya. Di ba? Sa lahat ng nandito, mga first-timer, baguhan, ganun din po ako nagsimula. Kaya katulad ng sinabi ko, mas lamang ka sa akin kung nakapag-aral ka. Kasi ako lang pinag-aralan, hindi ako marunong magbasa, dito na lang ako natututo kahit papaano, di ba? So, yun lang po. Sana mayroon kayo naintindihan. Again, my name is MJ, nagsabi ng keep going in everything, you need to come at the perfect time. Sa Tagalog, pag hindi mo naintindihan, bahala kayo sa buhay nyo. Maraming salamat and God bless.